Mga ilang motorsiklo na rin ang in-upgrade ngayong taon mula sa iba't ibang brand. Pinataas ang displacement, pinaganda ang specs and features, at mas pinaporma ang external na disenyo. Lumalago na ang teknolohiya sa Pilipinas ngayon, kaya naman karamihan sa mga lumalabas na modelo ay wala ka na talagang masasabi pa kadalasan. Kasi narito na lahat ng hinahanap. Yun nga lang sa pagkakataong ito ay mas hahanapin mo pa rin ang kilalang brand yung may napatunayan at subok na ng marami. Gaya ng Japanese brand motorcycle na Yamaha na may panibagong motor na aabangan ngayong taon. Ang mga paboritong motor na ito ng mamamayan ay mas magugustuhan mo pa lalo panigurado pag nagkataon. Sa bagong pinalakas na makina at pinatatag na teknolohiya kasamang pinatipid sa gasolina ay siguradong mas magugustuhan mo pa. Ang kabuuan detalye at nilalaman kasama ng kabuuang presyo nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po malik subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Bago matapos ang taong 2025 ay inilabas ng Yamaha motorcycle brand ang bagong update sa Yamaha NMAX 155 2025 model. Ito ang kauna-unahang update ngayon ng brand sa line-up segment nito at isa sa pinakamabenta at magandang maxi scooter na popular sa Pilipinas ngayon. Ang bagong Yamaha NMAX ay nakakuha ng bagong makina na sinamahan ng makabagong teknolohiya kasamang dagdag na lakas at performance na inilagay sa bagong modelo ng brand. Bukod pa dyan, kabilang din sa mga pagbabago sa modelong ito ay ang mas pinatapang na front na itsura nito. Ginawang mas kakaiba at moderno, ngunit dinadala pa rin nito ang nakasanayan ng disenyo. Bilang ang pagkakaroon nito ng malapad na dimensyon, dalang malapad na upuan nito na mas komportableng sakyan at upuan ng dalawang tao, na may kasamang dalawang side step board para sa mga upright position o kung saan mas makaka-relax ka. Medyo makantong hugis ng fairing sa bawat side to side fender. May dalawang hugis matang ilaw sa harap na headlamp na naka-projector type at kasamang kilay nito na daytime running light. Samantalang mga turn signal lamp indicator ay mas naka-classified kasi idinikit na rin sa mga headlamp nito. Ang bagong NMAX ay may 5 variant na pagpipilian, kabilang ang Neo Scooter Petrol sa pinakamababang variant nito at ang Neo S Scooter Petrol CVT na pangalawa sa pinakamababang modelo nito na nagkakahalaga lamang sa estimated price na 115,000 hanggang sa 120,000 pesos. Samantalang ang tatlong matataas na variant ng NMAX na standard variant, ang Tech Max at ang Tech Max Ultimate variant ng Yamaha NMAX 2025 model ay nagre-range sa estimated price mula 130,000 hanggang sa 160,000 pesos. Ang tatlong modelong ito ay mas kumpleto kumpara sa dalawang mabababang variant nito. Ngunit pagdating sa kalidad, tibay at tatag ay halos pare-pareho lang ang 5 variation nito. Mas compact at mas mataas nga lang ang performance ng mas mahal kumpara sa mura. At gaya ng dati ay naroon pa rin naman ang malapad at malaki na front windshield protector nito kasamang matatalas na edge ng garnish at pairings at ang isang front fender na may karugtong dalawang cover ng mga suspensions. At ang sporty muffler ay nilagyan din ng panibagong disenyo ng cover kasamang bagong radiator grille cover na disenyo. Maliban dyan ang rear portion naman, pagdating sa combination lamp, meron pa rin naman itong dalawang tail lamp na may panibagong version na rin ng disenyo. Nilagyan ng pangkaragdagang ilaw sa ibaba at kasama rin nga pala sa bagong upgrade nito ang pagkakaroon ng central lighting na may high and low beam, kaya mas mag-i-elevate ang visibility nitong motor lalo na sa gabi panigurado. Ang lahat ng mga ilaw nito mula sa harapan, gaya ng mga turn signal light indicator at tail lamp ay mga naka-LED type na. Bukod pa dyan ang ilan pang aesthetic sa feel nitong bagong Yamaha NMAX, gaya ng handlebar ay katulad pa rin naman ng sa previous model ang disenyo nito. Hindi pa ito naka-naked handle na madalas inire-request na ng marami sa brand. Pero meron naman itong bagong instrument meter panel gauge, bagong frame at napaka-elegante. Mas gumaganda na rin daw ang accessibility nito katulad ng mga naging issue sa connectivity gaya ng Y-Connect system ay mayroon pa rin naman sa modelong ito. Yun nga lang mas modified na ito kumpara sa dati at mas in-update pa. Hindi pa nga lang natin malalaman kung ito ba'y magkakaproblema rin sa hinaharap. Gaya ng dati, ang Y-Connect system nito ang siyang nagsisilbing monitoring system
o guide natin para mas maalaga ang maigi itong motorsiklo, kung saan dito makikita ang ilan sa mga maintenance recommendation gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance o change oil at ang last parking position. Nilagyan din ito ng Bluetooth connectivity para makonek ang ating mga cellphone gadget at upang makita natin sa screen nito ang mga call alert at message na nanggagaling sa ating cellphone habang tayo'y nagmamaneho. At pagdating sa makina, isa sa pangmalakasang balita ng Yamaha ang pagkakaroon ng bagong Yamaha NMAX daw ang turbo ngayon sa buong performance ng makina na tinatawag na Yamaha Electric CVT o YECVT at tinatawag din na Turbo Y-Shift. Meron itong additional na buton sa kaliwang handle sa lower portion makikita sa ibaba mismo ng pindutan ng busina na kung saan nakalagay ang ship name sign nito. Kalakip ng bagong sistemang ito na Y-Shift function ang tatlong klaseng level. Ang unang shift na nakadepende sa piga ng throttle na tinatawag na low kumpara sa mga mababagal na pagpapaandar. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium Y-shifting na tumatakbo ng hanggang sa 40 to 60 km per hour. At ang pinakamataas na Y-shifting nito ay tinatawag na high na nagpuproduce ng additional acceleration sa motorsiklong ito na nakadepende sa kung anong level ng shifting nito ang pipindutin mo. Baga meron siyang mga nakatagong puwersa sa pagpapatakbo, lalo na kung gusto mo ng mas mabilis ang biyahe, di naman kaya makipaghatawan sa kalsada. Maganda rin ito kung mga pataas ang kalsada o paahon na kondisyon na kung saan inibigyan ng ekstra lakas ang motorsiklo para mas tumindi pa ang lakas lalo na sa mga akyating kalsada. Kaya naman itong bagong Yamaha NMAX ay mas naging highlighted sa pagkakaroon ng bagong performance na to na turbo sa makina. Kaya nitong mag-produce ng maximum output na 15.3 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 8,500 RPM. Itong modelo ay wala pang naitatalang kabuuang bilis, pero kung ikukumpara sa old version na gumagawa ng 125 km per hour na top speed, malamang sa malamang ay mas lalakas ito ng kaunti kumpara sa dati. Meron itong bore and stroke size na 58mm by 58.7mm at compression ratio na 11.6:1. May fuel supply system na injected type at cooling system na liquid cooled. Mas matipid na rin daw ito sa dati dahil kaya nitong kumonsumo ngayon ng 40 km per liter kumpara sa dati na 35 km per liter lamang. Ang fuel tank capacity nito ay 7.1 liters pa rin, pero paniguradong mas malayo-layo na ang mararating dahil sa katipiran na nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong magagandang klase ng suspensions, kabilang ang naka-telescopic fork sa front suspensions at unit swing with dual shock and coil spring naman para sa rear suspension nito. Ang parehong braking system sa harap at likod ay mas naging makakapit dahil sa parehong naka-ventilated disc type at naka-hydraulic single disc sa front at rear. Kaya ang pagpipreno ay makakasiguro lalo na sa mga emergency braking. Meron itong kasamang malalagkit din na klase ng gulong na naka-tubeless at alloy na mags. Meron itong kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R13 at rear tire size na 130 by 70 R13. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga safety features, lalo na sa brakes na dinagdagan ng anti-lock braking system o ABS na naka-dual channel. Isang safety features na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake, lalo na sa mga biglaang preno sa mabilis nitong takbo, upang maiwasan ang pagkaskid o pagkadulas na rin o mapigilan ang pagkasemplang sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Nilagyan rin ito ng isang traction control system o TCS, isang sistema na nagpapanatili sa balanseng pagmamaneuver lalo na kung may dadaan mo ito sa madudulas at mababatong kalsada, dahil sabay nitong pinapaikot ang magkabilaang gulong para ma-enhance ang stability at mabawasan ang tendency madisgrasya o masemplang sa kalsada. Itong bagong Yamaha NMAX Turbo 2024 model ay nakakilis entry na rin na may anti-theft alarm system at answer back key system. Mas secure ito kumpara sa mga naka-manual key o dangle key lamang
Dahil hindi basta-basta mapapagana ang makina nito hanggat wala ang mismong transmitter key nito. At meron itong 5 klase ng variant na pagpipilian. Mula sa pinakabababang presyo na nagkakahalaga ng 32,700,000 rupees hanggang sa pinakamataas na 45,250,000 rupees. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine Peso, ito ay magkakahalaga mula sa pinakamababang presyo na 116,000 pesos, 789 pesos, hanggang sa pinakamataas na 162,922 pesos. Napanatili ng Yamaha motorcycle brand ang isang mataas na posisyon. Mula nang ito ay makilala sa isa sa pinakamahusay na Japanese brand motorcycle sa pamamagitan ng dalawang iconic motorcycle scooter ng brand na inilabas sa Philippine market, gaya ng Maxi scooter na Yamaha NMAX at ang Mio scooter na Yamaha Aerox. Gayunpaman, kahit na sikat na ang mga modelong ito, hindi pa rin may pagkakaila na medyo tumatanda na ang mga ito at nauungusan na ng ilang pagsibol ng mga bagong brand at update ng ilang mga modelos sa magkakaibang segment. Kahit na na-re-update ang Yamaha NMAX 155 noon lamang year 2020 at Yamaha Aerox nito lamang 2022 at kaagad na dinila sa Philippine market, ay wala pa rin sinabi sa ilang mga naglalakihang brand competitor nito, gaya ng Honda motorcycle brand na naglabas ng magkakaibang klase ng motorcycle scooter na may 160 engine displacement, at ang Suzuki motorcycle brand na may Bergman Street, at ang Kymco na naglabas ng ilan sa magagandang klase ng scooter gaya ng KRV 180, kasamang ilan pang mga brand na nakikipag-compete pagdating sa scooter segment dito sa bansa. Ay tuloy ang dating nangungunang brand na Yamaha motorcycle ay mukhang nauungusan na yata. Kaya naman naisipan ng ilang engineering designer ng brand at nailabas na rin ng isa pang bagong modelo nito na Yamaha Aerox Alpha Turbo Ultimate Version 2025 model. Ang newest version sa family ng Yamaha, ang Aerox 2025 model. Kakalunch lamang nito ngayong taon sa 4 na klase ng variant na pagpipilian sa kung saan bansa ito mismo ginagawa, sa bansang Indonesia, at may estimated price ngayon na 109,000 pesos hanggang sa 152,000 pesos. Hindi nagkakalayo sa mga kasalukuyang presyo nito sa previous model nito na nasa Pilipinas ngayon. Ang pinakamababang uri ng variant nito ay tinatawag na standard variant, na mayroon lamang features na manual key shutter lock system at rear suspension na ordinary shock absorber. Samantalang mga sumunod na variant nito ay tinatawag na Cyber City variant, turbo version at range topper nito na ultimate version. At kagaya na lamang ng sinabi natin sa una pa lang, na ang modelong ito ay nilagyan din kagaya ng NMAX ng mga makabagong specs and features. May bagong disenyo sa external gaya ng twin projector LED headlamp na may kasamang LED type din na daytime running light. At halos ganun pa rin naman ang kabuuang hugis nito tulad ng sa dati. Ngunit na-reshape nga lang ng kaunti ang frontal face design nito at nawala din ng ilang mga bagay na dati ay meron sa lumang modelo. Kagaya na lamang ng mga turn signal lamp indicator nito na dati ay nasa ibaba lang ng mga fender, ngayon ay nasa matulis na parte na ng headlamp sa itaas. At pagdating sa rear portion, medyo numipis din kung mapapansin ang mga turn signal lamp indicator at na ibang forma ng rear combination lamp system. Pero ang maganda rito, ang mga ilaw nito ay pare-parehong mga naka-LED type na naklase. Itong bagong Yamaha Aerox 155 Turbo ay pinapagana pa rin naman ng mapagkakatiwalaang makina nito na may kabuuang 155 cubic centimeter na displacement capacity, na may kasamang liquid-cooled na cooling system, single cylinder, 4-stroke, single overhead camshaft at 4 valves. At meron din itong VVA o variable valve actuation, kasama pa rin ang Blue Core technology ng Yamaha na may kakayahang magpalabas ng maximum output na 15.2 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at maximum torque na 14.2 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. May bore and stroke size ito na 58 by 58.7 mm at compression ratio na 11.6:1. At dahil sa pinakabagong feature sa engine nito
na tinatawag na Turbo Y-Shift Yamaha Electronic CVT o YE-CVT ay mas madadagdagan ang lakas ng performance nitong motor, pati na ang magandang fuel economy, na kung saan pwede mong i-accelerate ang bilis ng motor sa pamamagitan ng 3-level speed condition sa pamamagitan din ng additional buton na makikita sa ibaba ng switch ng busina nito sa kaliwang side na handle upang magkaroon ng extra power dahil yan sa bagong ikinabit na sistema nito sa bagong modelong ito na sinamahan pa ng 3-type level speed na tinatawag na low, medium at high, plus yung turbo driving modes na pagpipilian gaya ng T-modes option na para sa urban rides at ang pinaka the best na sports mode na para naman sa highway at long rides. Wala pang naitalang eksaktong bilis para sa bagong modelong ito, pero ang sabi ng manufacturer ay magbibigay ito ng magandang performance, bilis at magandang fuel economy kumpara sa previous model ngayon na papalitan nito. At speaking sa fuel economy, ang bagong Yamaha Aerox ay maglalaman pa rin ng 5.5 liters na fuel tank capacity at may fuel consumption rate na 45 km per liter. Fuel injected type na rin ito na klase, kaya siguradong matipid-tipid ang biyahe. Itong Yamaha Aerox 2025 model ay may kabuuang bigat ngayon na 130 kg para sa turbo variant nito. Samantalang mas gumaang naman ng 5 kg ang standard variant nito na may kabuuang timbang lang na 125 kg. Meron itong sukat ng wheelbase size na 1,350 mm at ground clearance size na 165 mm, habang ang seating height nito ay nasa 790 mm. Itong bagong Mio Aerox Ultimate version ay nilagyan din ng mga makabagong suspension gaya ng rear suspensions nito na nilagyan na ng reserve tank canister, 2 coil spring swing arm at dual shock absorber, habang ang front suspensions naman ay naka KYV front telescopic fork na klase at may sukat na 30mm inner tube. Mas pinakapal ang front suspensions ngayon ng bagong modelo kumpara sa previous model nito, kaya siguradong magbibigay din ito ng komportableng biyahe kahit pa sa mga off-road ride trips sa pagkakaroon ng mga bagong reliable suspensions para sa bagong modelong ito. Itong 2025 Yamaha Aerox pagdating naman sa modern features ay hindi rin talaga magpapahuli. Nilagyan ito ng bagong TFT display, instrument cluster na may kasamang music navigation team, may lifetime records at mga bagong connectivity, na kung saan dito mo rin makikita ang type of modes nito na pagpipilian na tinatawag na standard mode, dynamic mode at sports mode. Naya-adjust din ang brightness ng display ng cluster depende sa iyong preference at sa light condition. At isa pa, mas madali na rin ang access nito at mas mauunawaan na ng kahit na mga beginner. Yun nga lang, kailangan aralin sa kaunting oras ang ilang mga site at mga gamit nito. Itong bagong Yamaha Aerox ay nakakuha rin ng bagong safety and security features, kagaya na lamang ng pagkakaroon ng traction control system na magagamit mo lalo na sa mga off-road ride condition, at anti-lock braking system na magagamit mo naman sa mga emergency braking. Kasama pa ang parehong front and rear disc brake na klase na ng braking system nito. Isa pa, gaya ng sa previous model, ay narito pa rin naman ang ilan sa mga features nito, gaya ng idling stop system o start and stop system. Kasama ang side stand kill switch, hazard lamp system, pass switch, keyless entry na may kasamang answer back key system. Mas kukumpletuhin ito lalo na kung ang top-end variant ang pipiliin mo. Sinamahan din itong bagong Yamaha Aerox ng USB port socket para naman sa pagcha-charge ng gadget. Narito pa rin ang malawak na underseat compartment storage na may 30 liters, 2 console pocket para sa maliliit na gamit at mas magandang handlebar na napupuno ng mga switch control system. Ang bagong itsura ng mga wheel and tires nito ay halos katulad rin ng sukat ng sa previous model na Yamaha Aerox na narito sa Pilipinas. Inilalabas pa lamang ito ngayong taon sa bansang Indonesia na kung saan ay nagkakahalaga sa estimated price mula sa 109,000 sa pinakamababang variant
hanggang sa 160,000 pesos sa pinakamataas na variant nito. Hindi pa official ang presyo na yan dahil maaaring tumaas o bumaba pa yan kapag tuluyan ng dinala itong bagong Yamaha Aerox dito sa Pilipinas. At kung kailan nga ba ito dadalhin sa bansa, wala pang malinaw na aksyon o mga impormasyon kung ngayong taon din ba ito dadalhin sa Pilipinas. Gayunpaman ay pwede mong i-comment ang iyong opinion kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, baka naman kabihin po click the subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update vlog sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment, kaibigan o pa nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblisk Collection. Thank you!